Mga kabida, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, good news po ito, Ilalong-lalo na po para po sa mga taga-suporta po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Nakaabot na po, sa attention po ng United Nations, Ito hong sinapit po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida, Lalong-lalo na po yung kanya hong patuloy na detention po, mga kabida, dyan po sa International Criminal Court, na wala pa pong resulta doon ho sa kanya hong confirmation hearing po, mga kabida. Okay? Sinasabi po na nagkaroon daw ng grave injustice po, mga kabida, po. Okay? Ito hong si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa kamay po ng ICC at maging sa kanya hong bansa, Ito hong Pilipinas po, mga kabida, dahil sa illegal daw na pag-ship sa kanya, okay, papuntang The Hague, mga kabida. Eto, sa post po ni Miss MJ Kiambao Reyes po, meron siyang pinost na actually UN General Assembly po ito, mga kabida. Dated March 11, 2026, bago lang po, kung saan po, mga kabida, ay isa pong representative mula sa Japan, ang nagsalita po dito at nananawagan po, mga kabida, ng agarahong pag-release po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mula sa kanyang detention cell sa The Hague, Netherlands, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po, ito hong kanyang post at pagkatapos niyan, ipaparinig po namin yung manifestation po, mga kabida, ng isang representative mula sa Japan, sa ginawang UN General Assembly po, mga kabida. During the general debate at the United Nations Human Rights Council last March 11, 2026, Japan's Shunichi Fujiki of the International Career Support Association, the senior researcher of the International Research Institution of Controversial Histories, okay, delivered a statement calling for the immediate release of former Philippine President Rodrigo Duterte. Ayan. Eto, pakinggan muna natin, Ito hong pahayag po, mga kabida, o statement po, ng representante po o representative mula sa International Career Support Association po, na isang senior researcher po, mga kabida, ng International Research Institution of Controversial Histories, mga kabida, mula sa Japan. Pakinggan po natin. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Rodrigo Roa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in a prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the long statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this Council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Sa wakas po, at least nakakuha po ng attention po, mga kabida, Ito hong nangyari ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida, Diyan po sa international community po, particular na po, sa United Nations, mga kabida, po. Okay? I was amazed, dito ho sa ginawa po, mga kabida, ni Shunichi Fujiki, ng International Career Support Association po, mga kabida,
dito sa kanyang pagbulgar po sa sinapit po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Okay? Yung kanyang statement doon na grave injustice po sa part po ng dating Pangulong mga kabida na dinitini po dyan sa International Criminal Court, okay? Na hindi pa nga actually nagkaroon ng resulta doon sa kanyang confirmation po, mga kabida. Okay? At pinuna po ng naturang representative po mga kabida mula sa Japan, itong pag-violate po ng International Criminal Court, okay? Dito ho sa kanila Rome Statute po mga kabida, kung saan po ay dapat magkaroon po ng speedy trial. Pero ano po nangyari po? Okay? 1 taon na po ang lumipas mga kabida, hindi pa po nag-umpisa yung proper trial po. Okay, nasa preliminary investigation pa lang po itong International Criminal Court. Part pa po ito mga kabida ng prosecution. Okay? So, malinaw po na dinitini po ang dating Pangulo, mga kabida, na wala man lang malinaw po na charges kung ito ba ay kailangan na pong i-proceed doon ho sa full-blown trial po, Diyan po sa International Criminal Court. Okay? At pangalawa po, pinuna din ni Fujiki, ito hong ginawa po ng gobyerno po ng Pilipinas sa ilalim po ng Marcos administration, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na hindi man lang isinalang-alang po makabida yung provision po ng Rome Statute. Okay, hindi po binigyan po ng due process daw mga kabida ito kung si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Ano po yung due process na sinasabi po niya dito? Of course, yung provision po ng Rome Statute po, particular yung Article 59, na kailangan pong dumaan muna sa local court mga kabida bago po ito dadalhin papuntang The Hague, Netherlands. Pero hindi po ito nangyari. Hindi po ginawa po mga kabida ng Marcos administration kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, doon pa lang, malinaw po na diniprive po mga kabida ang dating Pangulo ng kanyang due process dito. Alright? At yun, hindi po nagpatumpik-tumpik po mga kabida ang Marcos administration, ibiniyahe po papuntang International Criminal Court agad. Ito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kabida, na hindi man lang isinalang-alang po yung pag separate po ng Pilipinas, okay, mula sa International Criminal Court membership po, mga kabida. Okay? Ang sabi po ni Fujiki, hindi daw yon justice. Hindi daw yon justice po yung ginawa, kundi political persecution daw, mga kabida, sabi po ni Fujiki. So, at least, magandang balita po ito, at least mga kabida, nakaabot na po sa attention po ng United Nations Human Rights Council po, mga kabida. At ano pong pwedeng gawin po ng UN dito, ang kanilang function dito mga kabida, pwede mo nilang reviewin. Okay, ito hong treatment po ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Although malinaw po mga kabida na wala hong direct control ito hong UN, okay, as to the operation po ng International Criminal Court, dahil ito po ay nabuo sa pamamagitan po ng Rome Statute, mga kabida. Okay? Okay, babasahin ko lang po yung role po ng UN po dito, mga kabida. Pwede ho silang gumawa po ng review, okay, doon ho sa treatment po in terms of meron bang violation sa karapatang pantao po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Alright? The United Nations can review or scrutinize the treatment of detainees by the International Criminal Court or ICC, but it does not have direct authority to control or overturn ICC procedures. The relationship is more about oversight through international human rights mechanisms, not direct supervision. Alright? Ito, the ICC is independent from the UN. Okay? Number 2,
But the UN can examine human rights issues. Okay? Ano po ang mangyayari po mga kabida kung sakali man po, na mapatunayan po mga kabida na mayroon po paglabag po, unang-una sa due process at pangalawa po sa karapatang pantao po, mga kabida ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Wala hong actually magawa po ang UN dito, mga kabida. Kundi, ang gagawin lang po is mag-conduct lang po ng investigation po. Alright? Now, it's up to the ICC kung paano po nila i-correct yan, mga kabida. Halimbawa, kung meron man pong makita po itong UN, Human Rights Council, na paglabag na ginawa po ang International Criminal Court. Okay? Although sabi ko na kanina, mga kabida, independent po ang ICC. Since ang UN po ay walang direct control sa ICC, mga kabida, okay, ang meron na pong direct control po dito yung bawat miyembro po ng Rome Statute, yung mga signatories po ng Rome Statute po, mga kabida, pwede ho nilang punain ito hong ginawa po ng International Criminal Court kung sakali man po, kung meron pa pong mga paglabag po, mga kabida. Okay? At maliban po dyan, okay, masisira po yung imahe po ng ICC, mga kabida, sa international community. Alright? Kung sakali man po, during the investigation ng United Nations Human Rights Council, meron pong paglabag po, mga kabida, sa karapatang pantao po, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sigurado po ako, masisira po ang imahe po ng International Criminal Court. At eventually, okay, ang mangyayari dyan, mga kabida, and eventually po, mga kabida, dahil ho sa hindi na po magandang imahe po ng International Criminal Court, baka magsialisan po, mga kabida, magkaroon po ng withdrawal po itong mga bansa po, mga kabida, na pumirma dito ho sa Rome Statute. Okay, so ang ending, madidissolve ito hong International Criminal Court, mga kabida. Actually, malinaw po, na meron talagang hindi magandang nangyari po, sa treatment po ng ICC, mga kabida, kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Mantakin nyo, yung hiniling po, mga kabida, ng kampo po ni dating Pangulong Duterte na interim release, 3 beses po dininay. Okay? Hindi man lang kinonsidera po, mga kabida, yung edad, yung kanyang sakit, kahit man lang humanitarian consideration, hindi po ginawa po, mga kabida, ng International Criminal Court, mga kabida. Okay? Kaya nga, hindi po natin masisisi ito hong si Shunichi Fujiki, ng International Career Support Association. Alright? Senior researcher po, mga kabida, ng International Research Institution of Controversial Histories, na manawagan po sa agarang pag-release po, mga kabida, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dahil hindi po niya deserve yung pinatagal po yung kanyang detention doon, mga kabida, na hindi pa po formal nag-umpisa yung trial, mga kabida. Matakin nyo, umabot po ng 1 taon bago pa siya kinumpirma. Okay? Was it an injustice? Injustice po yun, mga kabida. Okay lang kung dito sa Pilipinas yan, kasi alam naman po natin, mga kabida, ang tagal po yung proseso po ng hustisya dito sa atin, mga kabida. Doon sa ICC, sa international po, okay, meron po silang standard na sinusunod, mga kabida, doon ho sa speedy trial. Okay, para hindi naman po unfair doon ho sa mga detainees po nila, diba? So, buti na lang po, at least, pinarating po ito, ng Japan, dun sa United Nations po, mga kabida. At least ngayon, meron na pong mata, na tumitingin ngayon dito ho sa International Criminal Court, lalong-lalo na po sa kaso ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. So, subaybayan na po ito, mga kabida. Most probably, ng United Nations Human Rights Council po, ito hong kaso po ni Digong sa International Criminal Court, mga kabida. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo, mga kabida, sa akin. Maraming salamat po sa inyo lahat.